Hi guys, good evening. Ayan guys, sa gabing ito, ibabahagi ko po sa inyo kung ano na ang estado ng aking eldest daughter na si Ayesha bilang autism spectrum disorder. So, meron po siyang autism. So, as you can see sa intro pa lang, makikita natin kung ano yung ginagawa niya. Akala natin na naglalaro lang, no? So, ang makikita po natin dito ay isa sa mga manifestation ng autism, no? May mga repetitive behavior sila. Actually po magte 10 o'clock na, so hindi pa rin po siya talog, gawa ng meron po siyang diagnostic procedure bukas, so meron po siyang EEG or electroencephalogram, na kung saan yun po yung advice na kung maaari mas magandang makatulog ng, shall we say, mga 11 or 12 o'clock. Ganun yung advice sa kanya para bukas relax yung brain niya, no, during EEG procedure. At madami pong mga kondisyon, no, na nakakatulong itong electroencephalogram, no. In general, ito po yung ina-assess niya or dinidetermine niya doon yung electrical activity of the brain natin, yung electroencephalogram na iyan. So kaya bukas sasamahan po natin si Ayesha at para malaman natin kung ano yung progress ng kanyang kondisyon. Actually, ang procedure na to po ay advice po ito ng kanyang pediatrician nung inassess po siya sa Davao City. So nagkaroon po kami ng assessment nung last January sa Davao City po ginawa, at yun yung advice na kailangan ma-EEG po ang daughter namin para ma-assess kung may condition ba siya gaya ng pagsi-seizure na hindi namin alam, kasi may mga types of seizure na parang yun bang silent seizure lang, so hindi natin alam, parang normal lang, hindi nagsasalita ang bata, pero yun pala ay may episode na ng seizure, nagsi-seizure na pala yun, no? So ganun po. So kaya guys, ayan, masasaksihan po natin kung ano yung mga repetitive behavior ni Ayesha ngayon. Napanood ko siya ng TV para bukas relax na relax yung activity ng brain niya, hindi siya mag ganun. So tara guys, tingnan natin kung ano yung mga repetitive behavior ni Ayesha. Siya po si Ate Ayesha na mayroong autism spectrum disorder. Sa madaling sabi, siya po ay may developmental disorder na kung saan ay nakakaapekto sa kanyang pakikipag-ugnayan at interaction sa tao. Ayan guys, may mga repetitive behavior na kung saan pabalik-balikan siya guys kung ano yung mga activity niya. Minsan tinatakpan yung tenga gamit ang kanyang kamay, no? At alam nyo guys, ang autism spectrum disorder na gaya ng anak ko guys ay magkaiba po yan sa may mga intellectual disability. Napakalayo po kasi sila po, ang kategory nila ay bagamat may ilang individual na may ASD, no? So maaring may problema sa kanilang cognitive ability. Pero ang ilan sa kanila guys ay napakataas ng IQ. So aminado naman po ako na ang anak ko ay talagang matalino, pero may problema lang talaga sa pakikipag-communicate. Naging spectrum sila sa kadahilan ng may pagkakaiba-iba nitong ipinapakitang behavior kaysa sa mga normal na bata. So napakalayo po sa mga normal na bata. Nung inassess pa nga yung daughter ko po, ang edad niya po is 11 years old, no? Pero sa assessment na nasa 4 years old pa lang yung behavior niya. So napakalayo talaga. So as a parents talaga na may autism, no, so kailangan talaga yung critical thinking po talaga ang gagamitin natin sa kanila, at talagang nandyan yung love at of course yung mga therapist para sa kanila.